Posibleng hindi lamang iisang tao ang sangkot sa umano'y planong pagpatay kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang ibinunyag ng National Bureau of Investigation o NBI sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin ang kabuang detalye ng balita mula kay Sheena Torno live. Magandang gabi, Sheena. Ilang punto ang tinalakay sa direct examination ng prosekusyon sa kanilang huling testigo na si NBI Director Melvin Matibag. Humarap na si kawalong araw na impeachment trial si NBI Director Melvin Matibag. Si Matibag ang huling testigo at alas umano ng prosekusyon sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero bago pa man magsimula ang direct examination ng prosekusyon, ay binalaan na Presiding Officer Senator Chis Escudero si Matibag. Without prejudice to any investigation you're undertaking, you may do so, but without need of issuing statements that may impinge upon the independence and or integrity of the court or the individual senator judges. Idinetalya ni Matibag na bumuo sila ng Special Task Force para imbestigahan ang banta ng bise. Inilarawan niya ito na hindi isang banta kundi isang plano. Ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security. 5 umano ang ginamit nilang batayan sa investigasyon. Kabilang dito ang pagsusuri sa pattern of violence, gravity o seryosong anggulo ng insidente, identity ng mga sangkot, kapasidad ng subject, at ang motibo o intensyon nito. Inalimbawa rin sa pattern of violence ni Matibag ang pananapak noon ng Vice Presidente noong 2011 sa isang court sheriff sa Davao City. Sa investigasyon ng Special Task Force, seryoso umano ang banta sa Pangulo. Ito'y matapos ipinilabas ang video sa online press conference ni VP Sara noong October 18, 2024. Gayon din ang video ng umano'y pagbabanta ni Davao City Mayor Baste Duterte sa Rage Coalition event noong April ngayong taon. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Napansin din umano ni Matibag na nanggaling lang sa isang pamilya ang planong pagpatay kay PBBM. Anong koneksyon, kung mayroon man, ang video ni Mayor Sebastian Duterte at ang video ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force? Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito? Samantala, ibinahagi pa ni Matibag na may natukoy na mga persons of interest na posibleng makatulong sa pagtukoy sa umano'y assassin o hitman na sinasabing kinontrata ni VP Sara. Pero tumanggi si Matibag na pangalanan ang mga ito. This is a continuing and an open investigation po sa nangyari po na pagkontrata sa pagpatay sa ating Pangulo. May lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. Sa interjection naman ng ilang senator judges kay NBI Director Melvin Matibag ay tinanong ni Senate President Win Gatchalian si Matibag kung ano ba talaga yung timeline doon sa paglalabas ng resulta sa ginawang investigasyon ng Special Task Force. Ayon kay Matibag ay 3 to 6 months ay magkakaroon na raw ng resulta doon sa investigasyon para matukoy talaga kung sino yung hitman o assassin doon sa planong pagpatay kay PBBM, gayon din kay First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago nga mag-adjourn yung ikawalong araw ng impeachment trial ay binawi ni Presiding Officer Senator Chis Escudero yung paglalabas ng subpoena para sa ilang mga testigo ng prosekusyon patungkol pa rin dito sa Article 4 na dapat humarap sila sa Miyerkules. Paliwanag ni Presiding Officer Senator Chis Escudero, babalik pa kasi sa Miyerkules bilang testigo itong si Director Melvin Matibag para naman sa cross-examination
desisyon ng depensa. Napagkasunduan naman sa caucus ng mga setter judges na walang mangyayaring impeachment trial sa susunod na linggo o sa Lunes para nga sa State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos, gayon din sa Martes para bigyang daan yung kontrasona ng minority senators at ipagpapatuloy na lamang sa Miyerkules o July 29 ang impeachment trial sa bagong oras na ito na magsisimula ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyang daan ang mangyayaring regular session ng Senado na magsisimula naman ng alas 4 ng hapon. Balik sa iyo, Franco. Maraming salamat, Sheena Torno, sa iyong live report. Inamin ni NBI Director Melvin Matibag na wala siyang personal knowledge sa isinagawang investigasyon ng ahensya kaugnay ng umano'y banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Angel Pastor sa balita. Muling sinuri ng depensa ang mga detalye sa likod ng investigasyon ng umano'y mga pagbabanta ni VP Sara laban sa Pangulo sa isinagawang cross-examination ng defense panel sa huling witness ng prosekusyon na si NBI Director Melvin Matibag. Ipinunto ng depensa na walang personal knowledge si Director Matibag sa ginawang investigasyon. Sumalang bilang witness ng prosekusyon si NBI Director Melvin Matibag para sa Article 4 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte na tumutukoy sa umano'y grave threats laban sa Pangulo. Sa cross-examination, kwinestyon ng depensa ang mga sabina na inisyu ng NBI noon kaugnay ng investigasyon. Ipinunto ni Attorney Mark Vinluan na tila wala umanong personal na kaalaman si Matibag sa isinagawang investigasyon. Ayon naman kay Matibag at sa prosekusyon, wala siyang kaalaman sa investigasyon na isagawa ito dahil hindi pa siya NBI Director noon. Are you aware that there were at least 4 interviews that were conducted? Your Honor, asked and answered. Nonetheless, I'm not aware because I'm not yet there. So sa kabila po ng pagtestigo po ninyo ngayong araw, inaamin nyo ba na wala kayong personal na kaalaman sa nangyaring investigation starting November 23, 2024? Malinaw naman po yun at ang korte po ay can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI Director ng panahon na yun. So you're confirming that you do not have personal knowledge because you were only appointed as NBA Director a year later or on February 20, Your Honor, asked and 2026. answered. Malinaw naman po yun at ang korte po ay can take judicial notice of the fact na hindi pa po ako NBI Director ng panahon na yun. Iginit naman ng depensa ang hearsay rule matapos questionin ang testimonya ni Matibag na nakabatay umano sa mga impormasyong hindi niya personal na nalalaman. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence? Can you refresh me, sir? Okay, I will Because you have a gladly copy. refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence, and I'll read it. Please read with me, Director Matibag. Testimony confined to personal knowledge. A witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception. Can you recall that rule now? Ayan po, nababasa ko po ngayon. Okay, you Tama can po. read it. All right. So, based on this rule, will you agree with me that a witness can only testify based on his personal knowledge? Your Honor, may I comment to that? These are basic questions, Your Honor. The witness is a lawyer. He is competent enough to answer. Counsel, are you making an objection? This is a comment, Your Honor. The witness repeatedly testified that he was appointed only in February 2026 and that all his testimonies pertaining to the first investigation are based on records, Your Honor. And this is allowed. As a matter of fact, under the rules, entries in official records are considered as prima facie evidence of the contents thereof. And thus, it's exactly the basis of the witness in answering the question of the defense. All his knowledge pertaining to the first investigation are based on records. Short rejoinder, Your Honor. No need, counsel. Distinguished lead prosecutor, the counsel for respondent did not object to the line of questioning of the lead prosecutor earlier, based exactly on the ground cited by the lead prosecutor. The presiding officer will give sufficient leeway to the counsel for respondent to establish his point. I think you also see what he is trying to establish. That's why he made a continuing objection in relation to it. I'll give you some leeway, counsel, but
Go to your next topic as soon as you're done with this. Thank you, Your Honor. So, again, based on this rule, a witness can only testify based on his personal knowledge, correct? Tama po, pero meron pong mga exceptions sa rule. Alright, okay. If not based on personal knowledge, then that is hearsay, correct? But it's not an absolute rule po dahil may exceptions nga po. Okay, now, I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Is that a fair translation? What is a fair translation to you of hearsay? in Your Honor, the Filipino? question of the defense is misleading. He never testified that that is hearsay. No, I'm not As a asking matter him. of fact, he's trying to raise the exception to hearsay. I'm not asking about the exceptions of hearsay. I'm asking a translation of hearsay. Your May Honor. we know- Anyway, I'll move on to... If the witness If the knows, if he does not know, he may say so. Hindi ko po alam kung anong translation dito sa Tagalog. Okay, so I'll just use my own translation, chismis. Anyway, at any rate, kung wala kang personal knowledge, chismis lang yon, tama? Hindi ko naman po naririnig sa korte, ako'y nag-practice din, kahit na-translate sa Tagalog, kahit minsan ko po, hindi ko po narinig ng hearsay ginamit ang salitang chismis. Muli ring ipinakita ang bahagi ng video ni VP Sara na pinagmula ng kanyang pahayag tungkol sa umano'y banta laban sa Pangulo. Dahil dito kwenestyon ng depensa kung sinubukan din ba ng NBI na imbestigahan ang mga pahayag ni VP Sara tungkol sa umano'y malawakang korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Do you confirm that in that virtual press con, VP Sara spoke about a lot of topics? Tama po. Did the NBI conduct any separate investigation regarding the various acts of corruption alleged acts of corruption of BBM, FL, the former speaker, and the congressman as mentioned by VP Sara? Do you also intend to investigate the alleged corruption involving the former speaker going around the country and giving government funds to people also mentioned by VP Sara? Kung meron po mga ebidensyang pumapasok tulad ng lahat ng aming ginagawa, we are driven by evidence and the process and the law na dapat pong sundin. Nabanggit din sa pagdinig ang asawa ni Matibag na si Congresswoman Ann Matibag na isa sa mga endorser ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Kinumpirma ito ni Matibag ngunit iginiit na walang kinalaman ng kanyang pagtestigo sa kanyang asawa. Ayon kay Matibag, dumalo siya sa impeachment trial dahil sa sabina ng impeachment court at sa investigasyon at sa imbitasyon ng House Committee on Justice. Pero pinalagan ito ng depensa at sinabing walang inilabas na sabina ng impeachment court para kay Matibag. Kinumpirma naman ito ng presiding officer ng impeachment court. Samantala, inamin ni Matibag na wala pa umanong nakikitang sapat na batayan ng Department of Justice sa aligasyong pagkuha ng asasi ni VP Sara. Tinanong ng depensa kung hindi ba maituturing na maaga ang naging testimonya ni Matibag, gayong sinabi niyang patuloy pa silang naghahanap ng mga bagong lead. You mentioned that there are leads on the alleged person that VP Sara talked to, correct? Yes. But let me ask you this. During that press con, did VP Sara mention the word assassin? Wala po. All right. Now, the investigation on these leads, are these already final? Pakiulit po. The investigation based on these leads that you mentioned, are these already final? Hindi po. Hindi pa Malinaw po sinabi ko that this is a continuing and open investigation po. All right. So, in other words, you haven't given any opportunity for VP Sara to confront this alleged person, correct? Hindi pa po. Sa interjection naman ng mga Senator Judge, kwenesyon ni Senator Pia Cayetano ang pagharap ng prosekusyon sa affidavit ng umano'y dating miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Ayon kay Cayetano, hindi kinilala o na-notarize ng Notary Public ang naturang affidavit kaya questionable umano ang pagiging admissible nito bilang ebidensya. Mula dito sa Senado para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News. Tinutulan po ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang ginamit o manong unsigned at unnotarized affidavit ng prosecution o ng prosecution panel sa nagpapatuloy ng impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Nabanggit din ang International Criminal Court o ICC sa pagdinig. Live na magbabalita si MJ Mondihar dyan sa Senado. MJ, may gabi.
nabanggit nga kanina yung testimonya ng self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas na sinasabing bahagi raw ng DDS sa Davao Death Squad para establish yung pattern ng violence laban kay Vice President Sara Duterte. May mga development naman kanina kaugnay sa paksa na tinalakay dito sa Senate Impeachment Court. Affidavit of Arturo Las Cañas. And on page 186, Your Honor, of such affidavit, it appears that even the signature is not a wet signature. It's a printed copy. And there's a subscription and sworn to portion thereof, but it's not notarized at all. So this is a mere scrap of paper, Your Honor. Iyan ang puna ng defense team ni Vice President Sara Duterte laban sa prosecution panel. Sa ikawalong araw ng impeachment trial, ipiresenta ng prosecution team ang affidavit ng self-confessed hitman na si Arturo Las Cañas. Layo naman noon ng panel na maipakita ang pattern of violence ng Vice Presidente kaugnay ng mga banta nito sa Pangulo at sa First Family. Bahagi ito ng Article 4 o grave threats na inihaharap ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court. Your Honor, the document is being presented only to seek confirmation from the witness that he is referring to this particular document as part of the investigation of Special Task Force. We are not presenting it to prove the truthfulness of the contents of the affidavit. Pero, giit ni Attorney Mark Vinluan ng defense panel, ordinaryong papel lamang ang affidavit ni Las Cañas at hindi ito nararapat sa impeachment court. Sa ilalim kasi ng rules of evidence, kailangang notarize at sign ang affidavit upang maging public document ito. Makakuha ng presumption of regularity, maiwasan ng hearsay rule at magkaroon ng self-authentication. Such document is unsigned and unnotarized, Your Honor. This is an affidavit. So in other words, without the proper notarization and without the proper signature, then it is a mere scrap of paper. Aminado naman ang prosecution panel na unnotarized ang gamit nilang affidavit ni Las Cañas. Sa law enforcement po, meron po tayong mga tinatawag na open source intel. At ito po ay pinadala sa atin at atin pong susundan. The pre-marked document, is it notarized? Your Honor, may I raise a question to the witness so that he will answer and enlighten us on why the document is not notarized? You may counsel, so you're admitting that it's not even Yes, your Your pre-marked copy is not notarized, whether we use that copy or this one. We admit to that, Your Honor. Pero pinanindigan pa rin ng prosekusyon ang paggamit nila ng unnotarized affidavit. At ginamit pa ang standards ng International Criminal Court o ICC kung saan kasama ang affidavit ni Las Cañas sa kasong kinahaharap ni former President Duterte sa The Hague. Napagsabihan naman dito ang prosekusyon. Your Honor, based on the ICC, as relayed to us by our witness in the next article or in the last article that we will present, the ICC does not require notarization of document. Noted, but we are not the ICC counsel. At Attorney Mark at sa ating mga kababayan na nanonood ngayon ng live ay magkakaroon ng mga pagbabago sa schedule ng Senate Impeachment Court pagkatapos nga ng State of the Nation Address o SONA. Imbis na 2 ng hapon hanggang sa matapos sila hanggang gabi ay pagkatapos ng SONA ay mag-start na ang Senate Impeachment Court 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At ang Senate naman na magre-resume sa kanilang regular business, lalo pat panahon ngayon ng budgeting sa ating pamahalaan, ay magre-resume alas 4 na ng hapon dito sa Senate Impeachment Court. Bukas sa nagpapatuloy na impeachment trial, babalik muli dito sa Senado si NBI Director Melvin Matibag. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, balik sa Diyos sa studio. Maraming salamat si MJ Mondehar, live mula dyan sa Senado.